Mga kababayan, pagpatuloy natin yung paghimay nitong mga programa sa gobyerno na iniatas nila sa DSWD, mga kababayan. Dito tayo ngayon sa food security and hunger mitigation, mga kababayan, para malaman natin lahat kung ano ba talaga yung mga programa dito sa gobyerno na inaatang dito sa DSWD. Kasi halos karamihan sa atin mga kababayan hindi natin alam yung mga programa sa DSWD na pinupunduhan ng gobyerno. So dito tayo sa food security and hunger mitigation. So maraming mga dapat nating malaman mga kababayan. Itong 1.89 billion ang binudget dito mga kababayan itong walang gutom program 2027. So, ang layunin nito mga kababayan, parang iskumpiyado ako dito sa programang ito Mayroong 50,000 katao, ka-individual, na binigyan ng tinatawag na electronic benefit transfer or EBT. Mga card ito, mga kaibigan, mga access card kung saan pwede silang bumili ng mga pagkain sa mga authorized outlets, retailers, mga kababayan Ang nakalagay dito is allowing them to buy food. So ibig sabihin pagkain ito. Ano bang mga outlet kaya ito? Yun ba yung mga mobile restaurants, mobile karinderya o ano ba yun? So ito dapat malaman natin ito kasi hindi ito visible sa mga mata ng taong bayan Iwan ko lang kaya sa inyo kung may na-experience ba kayo dito na mga ganitong binigyan nila ng 1.89 billion. May specific figure dito mga kababayan na 50,000 individuals na binigyan nila ng electronic benefit transfer. So ibig sabihin ito, yun nga card ito, electronic benefit. So pwede yata silang mag-order online, electronic So iwan ko lang kaya sa inyo kung may mga nakilala ba kayo o may mga kaibigan ba kayo, mga kamag-anak na nakabinipisyo dito. Baka mauwi sa anomalya ito. Biruin mo, 1.89 billion Ako sa katagalan ko nang umiikot-ikot sa kinaroroonan ko, wala akong nakitang mga ganitong mga food carts na nagsiservisyo sa taong bayan na distribute ng mga pagkain. Kasi nakalagay dito, to buy food to the accredited retailers, outlets. So comment kayo kung mayroon bang na-experience kayo ganito o yung mga electronic benefits transfer card holder, kung mayroon kayo, pwede kayong paki-comment nga kung ano bang status nito. Okay ba ito? O may nararanasan ba kayong magandang serbisyo o ano ba? Kasi walang ito parang tahimik itong programa na ito 1.89 billion mga kababayan. So itong pangalawa, itong school-based feeding program. Sa mga public schools ito, ang programang ito is to feed malnourished students in public schools. So, marami ito siguro sa mga elementary schools, mga kababayan, na nagpapakain ng mga sa mga bata, nating mga mag-aaral. So, more on elementary level ito na programa. So, ewan ko lang kaya sa mga kanayunan, barangay,
kung effective ba ito or existing ba ito, ha? Kasama ito sa Walang Gutom Program 2027. So kasama dito ang itong school-based feeding program sa 1.89 billion na total budget. Isang taon ito, ha, sa year 2026. So tingnan ninyo mga kababayan, ha, kapag yung school ninyo, kung kinaroroonan niyo, mabarangay man, masyudad man, o saan man kayong area na may mga public elementary schools, pwede kayong magtanong sa principal, mga kababayan, kung may nakita kayong mga bata na mga gutom, mga sa tingin ninyo mga malnourished, pwede ninyong ilapit yan sa Parents Teachers Association. I-suggest ninyo na magkaroon itong programa nito, itong school-based feeding program, mga kababayan. Kung wala man, ha, pero maganda kasi dito sana ibalik lang yung Nutriban para magkaroon ng equal distribution kagaya noong panahon ni Papa ni President Bongbong. Naabutan ko pa yon. Mas okay yun, gawa ng equal distribution. Lahat ng mga mag-aaral ay makakakain araw-araw. Ito, iwan ko lang kung paano ini-implement itong programa na to. Mga kababayan, alam ko dyan sa may napapanood ako sa Facebook na nagluto yung mga nanay ng mga lugaw, nilagyan ng manok o anumang mga paraan nila para mapakain yung mga bata. Hindi ko alam, ha, kung budget ba sa DSWD yon or sa sariling pira ng mga nanay, nag-ambag-ambagan. So mayroon kayong karapatan na mag-brought out nitong concern nito, nitong programa na to, mga kababayan. So posible dapat hindi ito sa DSWD, dapat binibigay ito sa DepEd, kasi ang hawak nila yung mga bata, So madali lang mag-disseminate nito sa planning, kasi through Parents Teachers Association, ibigay na lang sana nila yung budget doon sa PTA at saka yung mga nanay na yung mag-asikaso araw-araw. So ganun sana. Ito, ha, tingnan nyo mga magulang, ha, tingnan niyo kung may mga yung mga may anak na mga elementary, tingnan niyo yung programang ito. At may budget ito na 1.89 billion. So itong pangatlo, itong panghuli ay itong rice subsidy na 1.89 billion. Kasama ito dito sa food security and hunger mitigation. So itong tatlong programa, mga kababayan, pinaglalaanan ito ng 1.89 billion. Itong rice subsidy, mayroong 600 pesos per month na makatanggap yung mga qualified or yung mga active member na subsidiary ito sa purpose. Yung mga membro ng purpose, mayroon din pala silang 600 pesos na rice subsidy. So yung mga active members, ng purpose, dumaan sa masusing evaluation ito. Kasi hindi ka basta-basta magiging beneficiary nitong purpose kung hindi ka dumadaan sa masusing pag-evaluate sa mga field evaluators ng taga DSWD, mga kababayan. So tinitingnan nila yung katayuan ng pamumuhay, tinitingnan nila yung financial capacity ng pamilya, kung karapat-dapat ba na magiging beneficiary nitong purpose. So sana naman sa kabaranggayan natin ay hindi ito gawing pampolitiko. Na iba, nababalitaan ko rin, na naririnig ko rin, at
Kahit dito sa Facebook may mga naglabas ng mga sa loobin nila na pag-screen, pag-evaluate ng mga magiging purpose beneficiaries ay selective umano. May mga purpose na beneficiaries na supposedly hindi sila qualified gawa ng mayroon namang kakayahan sa pamumuhay, nagiging beneficiary. Mayroong iba na mas karapat-dapat pa na magiging purpose beneficiary ay hindi nagiging beneficiary. So, sana naman ma-evaluate ng maayos ito sa mga taga DSWD para maiwasan yung mga isyo na ginagamit ito sa mga local officials na ginamit na magiging kasangkapan sa kanilang personal na hangarin pagdating ng halalan, mga kababayan.